Yo, what's up mga kulit muli? Ito pang yung lingkod, Papa Tricks TV. Lagi nagsasabing bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit. Nagre-real talk lang po yung lingkod. Walang pikunan. Hashtag Real Talk. At eto na tayo mga kalret. Umpisahan na natin to. Magandang balita ito mga kalret. Bakit to? Kasi tayo nga lang naman ang host sa 2026 Asian. Nako po. Grabe talaga, no? Grabe ang tiwala ng mga Asian leaders sa ating mahal na Pangulo. Dahil bunga yan po ng pagiging masipag at magaling sa pakikipagkalakalan ng ating mahal na Pangulo. Iba ho talaga pag talagang smart ka, yung talagang magaling ka makipag-usap sa iba't ibang mga leaders, no? Yan ho talaga yung Tatak Marcos na talagang alam niyo naman ang kanyang ama dati ganyan din na talagang tinitingala ng mga world leaders, no? Samantalang ating Pangulo ganyan din ho. Magkaiba man sila nang hindi man sila magkalintulad ng galing, pero alam naman natin na iba ang galing ng senior at ng ni PBBM ngayon. Nakita naman natin yung tiwala at muli ibinibigay ng ating mahal na Pangulo ang tiwala dito sa Pilipinas ng mga iba't ibang leaders sa iba't ibang bansa, no? Isang napakagandang balita ho dahil nga next year tayo yung magiging host at dito magaganap ang Asian 2026, no? So napakagandang balita ho yan. So kumbaga pag alam nyo ba kasi iba yung kagandahan ho kasi nito mga ka-alright na tayo magiging host sa 2026, ito po ang mga senyalis din na mga ka-alright na talagang naibabalik na natin ang tiwala ng iba't ibang bansa na sa kabila man ng mga nangyari no mga nakaraan. Nakita mo niyo naman yung mga nangyari dati sa Marawi, di ba? Yung mga foreigner na mga na napapatay, di ba? Tapos panahon pa ni Digong yung war on drugs niya, di ba? So ito po ang bagong Pilipinas na mismong si PBBM ibinalik niyan tiwala, yung usap-usapan, yung mga chismis, yung mga madidilim na mga pangitain nakikita ng iba't ibang bansa sa Pilipinas nung mga panahon ng dating presidente, pinalitan na po ng kagalakan ng iba't ibang leaders. Bakit kanyo? Dahil nga po, kita nyo, pinagkatiwalaan po ang bansa natin at nakita nila dahil meron tayong magaling na presidente na talagang nagbibigay ng magandang pakikitungo sa iba't ibang leaders dito sa Asian, no? So ating panoorin mga ka-alright na itong nakakatabang sa puso na ang ating mahal na presidente ay grabe yung pagkikipag-ugnayan niya sa mga world leaders. Nakita niyo naman, napakahalaga ho nito na ang bansa natin ay active po sa Asian summit na ganito, na importante na yung cooperation, yung pakikipagsalamuhan niya sa iba't ibang leaders, nakikita nyo naman kung paano nila harapin ang ating mahal na Pangulo. At syempre, itong si Trump din po na talagang natutuwa siya sa ating mahal na Pangulo. Paalala ko lang no, di ba, no, nagkasama sila ni PBBM no nakaraang nag-meet sila, di ba? Nasabi niya nga po na medyo natawa pa ako doon dahil nasabi niya nga na yung former president daw ay hindi raw yata alam yung ginagawa. So isang nakakayaw yun na masabi po ng isang US president na si Trump na ang dating presidente raw ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa, no? Isa lang ibig sabihin nun, masakit mang sabihin to, baka bobo, di ba? Mahina ang utak, maingay lang, putak lang ng putak, matapang lang pero yung sa gawa, sa pakikisalamuha sa mga world leaders, mahina. Diba? Yan ang hirap po kasi pag puro yabang. O ang Pangulo, yung sinasabi nilang weak leader, bakit ngayon pinagtutulong-tulungan ng mga anti-Marcos dyan, nagtutulong-tulong silang pabagsakin, almost 3 years na hindi nila tinitigilan, tapos sasabihin nila weak leader. Kung weak leader yan, matagal na nila napabagsak yan. Kung weak leader yan, nagpadarag na yan sa China. Okay, kaso yung weak leader na sinasabi nila ngayon, halos araw-araw sumasakit ang ulo nitong mga anti-Marcos. Di ba? Galit sa ating Pangulo, di ba? Araw-araw sumasakit ulo nila. So ating panoorin mga ka-alright na itong
press con kanina lang po ni Attorney Claire Castro. Okay guys, simulan na natin to. Alright. Pilipinas, handa na para sa ASEAN 2026. Nagpahayag ng kahandaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN 2026 kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing host country. Sa kanyang plenary intervention kaninang tanghali sa nagpapatuloy na 47th ASEAN Summit sa Malaysia, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa Malaysia para sa kanilang mainit na pagtanggap sa bansa at isang mainit na pagbati rin sa Timor-Leste bilang bagong kasapi ng ASEAN. Yun. Tsaka congrats nga pala sa Timor-Leste dahil kasapi na at medyo napaiyak pang araw itong leader ng Timor-Leste, no, na talagang sobrang kinagagalak nila na maging parte sila ng Asia, no? Nagpaabot din ang Pangulo ng pakikiramay sa Thailand kasunod ng pagpanaw ni dating Queen Sirikit. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Mahalaga rin para kay Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mutual benefits and dialogue, lalo na sa Indo-Pacific. Dugtungan ko lang ito mga kauret, yung sinasabi ng ating Pangulo na mahalaga itong pakikipag-dialogue, totoo yan. Okay? Totoo yan. Yan ho yung wala sa dating presidente. Na puro yabang lang, puro tapang lang alam. Di ba? Ang Pangulo, iba ho talaga pag yung ang presidente mo, yung yung matalino, yung talagang ginagamit yung utak, hindi yabang ang hatid, di ba? Kumbaga, ang dala niya is isang kagalingan na hahangaan ng iba't ibang leaders dahil sa kanyang pamumuno dito sa Pilipinas. Ilabas natin yung ini-issue nila ng mga korupsyon na ganitong mga ganyan kasi yan lang naman ang paninira nila eh. Pero yung way ng pagsasaayos niya ng ekonomiya, ng agrikultura, di ba? Nakikita at nalalaman din ng iba na sabi ko nga po hindi naman po magiging second fastest economy ang Pilipinas kung hindi maganda ang tinatakbo, di ba? At least kahit paano maganda ang tinatakbo ng ating bansa na sa kabila ng mga paninira ng mga iba dyan na kahihilan nila sa ating mahal na Pangulo, pero yung tiwala ng mga iba't ibang leaders ay nandito pa rin. Isa hong malaking sampal po kasi ang ginawa ni PBBM sa mga bumabatikos sa ating Pangulo sa nangyari ngayon sa kanya ngayon, dito na siya pa na talagang napagkatiwalaan tiwalang iba't ibang bansa na sila ay na kumbaga sumang-ayon na dito sa Pilipinas tayo yung mag-host sa 2026. Isa lang pong ibig sabihin mga kaulit, talagang magaling lang ho talagang ating mahal na Pangulo at magaling makisalamuha. Yan. At dahil po dyan, isinasamantala rin po ng ating mahal na Pangulo ngayon, araw na to, yung pagkikipagkalakalan sa iba't ibang mga leaders po ng Asia na kung saan napag-aaralan, napag-uusapan yung mga karagdagang trabaho dito sa Pilipinas, kung ano yung mga maibibigay, mairepresenta ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang leaders para sila ay magka-interes sa ating bansa. So tuloy natin guys. Habang binigyan din niya ang patuloy na commitment ng Pilipinas sa UNCLOS at Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction o BBNJ Agreement. Sa usaping ASEAN Trade Agreements, kagaya ng ATIGA Protocol at ASEAN-China FTA 3.0, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta sa open markets, infrastructure development at regional economic growth. Patuloy din ang pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa inclusive at sustainable development sa pamamagitan ng social protection, disaster resilience at environmental cooperation.
Nako, di ba? Ayan po mga kalorite na napakaganda po ng balita na ito dahil po sa 2026 tayo po ang mag-host. At isa pong magandang balita rin sa ating mga kababayan dahil nga po pag ganyan na tayo ang mag-host sa 2026, ibig sabihin lang wala hong duda, walang kaba ang iba't ibang bansa dito sa Asia na kung saan nakikita nila, safe ang Pilipinas at mayroong magaling at talagang mapagkakatiwala ang leader. Yan po ang ating mahal na Pangulo na kung saan binura na ni PBBM sa isipan ng mga iba't ibang bansa yung masalimuot na ginawa ng dating presidente na pag sinabing Pilipinas, grabe ang patayan dyan. Human rights. Di ba totoo naman, yun naman talaga ng balita nung panahon ni Digong. Nakikilala si Digong saan? Sa kaliwat ka ng patayan dito sa Pilipinas na na-question na nga. Yun na nga, na may mga nakialam na mga human rights at siyempre itong ICC na nagtaka na sila na grabe ang patayan. Di ba? Talagang alam mo, sa iba kasi ito yung nakakalungkot mga kalorite, no? Sa mga diehard na DDS kasi ito yung panlaban nila na nung panahon daw ni Digong marami raw natakot na mga adik. Ngayon kung pag-uusapan natin about yan, kung gaano katotoo yung sinasabi nila, totoo na maraming natakot na adik, pero hindi totoo na lahat ng adik ay naubos. Hindi nauubos ang adik kasi po may mga drug lord. So dapat ang inuubos yung drug lord, hindi po mga adik. Diba? Ang adik pwede pa magbago yan, na-impluensya lang yan. Kaso ang problema nung panahon ni Digong, adik ka, na-impluensyan ka, patay ka. Diba? Mga drug lord, meron ba nahuli? Wala. Diba? Ngayon, ang kagandahan kasi sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon, walang madugong patayan na nangyayari. Diba? Yung mga normal na insidente na nagkakaroon ng barilan, patay sa, hindi na maalis yan sa laki ng bansa natin, diba? Itong bansa natin na to, syempre, sa iba't ibang lugar yan, may mga nangyayari nga kriminalidad, pero iba't ibang anggulo ng kwento. Hindi naman puro drugs, hindi naman puro hindi naman sa war on drugs to, diba? So mga involvement lang. Hindi katulad ng panahon ni Digong, pag may namatay, alam mo na kung saan nagsimula, saan? War on drugs. Di ba? So, isa itong napakagandang sinyalis po mga kalorite na kumaga ginawa ni PBBM is binigay niyang muli, binalik niya yung tiwala sa Pilipinas dito sa mga iba't ibang leaders sa buong Asia. Bakit to? Kasi ang Pangulo, kita nyo naman the way na mag-handle siya, the way niya magdirektiba siya sa mga cabinet niya. Nag-focus kasi ang ating mahal na Pangulo sa agrikultura, sa ekonomiya natin. Hindi kumbaga yung war on drugs, andyan pa naman yung war on drugs, pero walang patayan, di ba? Wala yung madugong patayan na katulad ng panahon ni Digong, di ba? Ang Pangulo is, ang ginawa niya, pinalakas niya lang ang polisiya. Police visibility, pinakalat niya, nagkalat ang police, wala nang ganong tumatambay. Kumbaga, tinanggal niya yung mga tambay-tambay sa mga substation, nandyan sila sa labas, nag-iikot rumoronda. Yun ang kagandahan sa ginawa ng ating Pangulo. Kumbaga, pinasikip niya ang mundo ng mga kriminal. At hindi lang yun. Siyempre, ang ating mahal na Pangulo kasi, unang-una, ang ginawa niya kasi is, teka, bakit tayo papatay ng papatay? Na mga na yan? Para na natin ginaya yung dati. So ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, nag-focus siya na sugpuin itong mga malalaking tao tulad po dito sa DPWH, 'di ba? Inuuna nila, tinignan nila mabuti. Ngayon iniimbestigahan na itong mga puno, itong mga nasa likod nito. So iyon po ang kagandahan sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Nakakatuwa dahil si PBBM ay kinikilala ng iba't ibang bansa ngayon na yung kanyang angking galing, yung kanyang pagiging professional sa pakikipagkalakalan sa iba't ibang leaders. Panoorin pa natin to, guys. Maganda to. Itong balita na to.
Yan. Yan. Ganap ng ika-11 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations ang Timor-Leste. Napirmahan na rin ang isang peace deal sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Dumating na rin si US President Donald Trump habang sunod-sunod ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa-leader sa pagbubukas ng 47th ASEAN Summit and related summit sa Malaysia. At live mula sa Kuala Lumpur, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, sino-sino ang mga nakapulong ng Pangulo at ano ang mga naging pahayag niya sa mga world leader? Alam nyo, nakakataba ng puso mga Colruyt na yung alam nyo, napakalaking bagay o talaga yung partisipasyon po ng ating mahal na Pangulo, yung kanyang dedikasyon po na maging aktibo dito sa ganitong pagpupulong dito po sa ASEAN, no? Kasi po ito ay isang pagpapakita lang po mga Colruyt ng kahalagahan ng pagsuporta sa bawat leaders sa bawat bansa, na kung saan ito yung ipagpapakita ng pagtulungan, di ba? Kasi lahat naman ng mga iba't ibang bansa yan mga Colruyt, may mga kanya-kanyang problema rin sa kanilang bansa na yan na gusto rin nilang masolusyonan, na malaking bagay din na kung meron itong mga karatig bansa katulad yung mga membro dito sa ASEAN na to, kung may mga world leaders dito, katulad ng ating mahal na Pangulo, nakakapag-contribute siya ng magagandang mensahe sa mga world leaders na yan, na kung saan mga Colruyt nagkakaroon ng idea sila at tayo, ganun na rin naman tayo. Kumbaga nagiging maganda yung palitan, iba talaga pag aktibo ang pakikipagdialogo. Sabi nga ni PBBM, kailangan panatilihin po yung pakikipagdialogo, pakipag-usap sa mga ganito pagpupulong para mas lalo mapalakas yung tiwala sa bansa natin, at hindi lang yun, kumbaga mapalakas ang samahan para kontra laban sa mga taong mapang-api, sa mga taong yung mga katulad yung nangyayari. Alam naman natin, mahirap naman natin, wag na nating itong bansa nang bubuli sa atin, di ba? So isang malaking bagay na kasi yan mga Colruyt, na pag nakikita nila grabe ang tiwala ng iba't ibang leaders dito sa bansang to, di ba? So hindi tayo basta-basta nabubuli, di ba? Hindi natin may alis na talagang wala kahit magsama-sama tayo itong iba't ibang bansa na to, alam naman natin na napakalaki ng China, sige, banggitin na natin ng China, di ba? Pero ganun pa man, pag nakikita ng China na ang Pilipinas ay hindi naman nakikipag-away at welcome siya sa mga ganitong dialogo, welcome siya sa pakikipagsalamuha sa iba't ibang leaders, tulad ng kung ang nakikita ng China ngayon threat ang Pilipinas, sa tingin ko matagal ng yan, di ba? Kaso nakikita, maganda na ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ipinapakita niya na kaibigan ang Pilipinas, hindi kaaway, di ba? Maganda yun, maipakita ng ating mahal na Pangulo na pala kaibigan po ang Pilipinas, hindi po pala away, hindi po yung yabang na kayang-kayang pumatay, hindi po ganun. Ang ating mahal na Pangulo ay ang kanyang ginagawa ay ang pagpapakita po mga Colruyt ng kahalagahan ng pagiging aktibo sa mga ganitong pagpupulong na napakahalaga, dahil para sa bayan natin kailangan talaga natin ito para yung tiwala ng iba't ibang bansa pagkatiwalaan nila ang ating ang bansa natin, at dadami ang mga pupunta dito para magnegosyo at makipagtulungan sa ating bansa. Institutions. Pupulong si Pangulong Marcos Jr. araw ng Lunes. Adrian. Sipag talaga ng ating mahal na Pangulo. Mga Colruyt, supportahan po natin ang ating mahal na Pangulo, at sana po mga kababayan ko, itigil na po natin ang mga pambabati ko sa ating mahal na Pangulo kay PBBM. Nakikita niyo naman po yung sipag niya. Alam niyo, huwag niyo nilalang yung pagpunta ng ating mahal na Pangulo dito sa ASEAN na to, no? Napakahalaga nitong ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito ay pagbibigay ng tiwala sa iba't ibang leaders sa bansa natin, na maipakita, maiparamdam ng ating Pangulo na ang Pilipinas ay safe, at ang Pilipinas
sa kabila ng mga nai-issue ngayon sa mga ganitong flood control, mga inaayos at nakita naman natin na talagang seryoso ang gobyerno natin na ano yun ang corruption dito. So wala namang kinalaman yan yung mga nangyayari ngayon, mga binabato ngayon ng mga basher dyan sa ating Pangulo. Yan lang ay pinapaingay-ingay na lang nila, sa tutusin lang po tinatrabaho na po ng gobyerno natin, lalo ng ICI, ng DOJ at siyempre ng Ombudsman, na panagutin na itong mga tiwali sa gobyerno. Kaya nga po, sana itong 2026 maging success po ang mga tayo sa 2026 ASEAN, na sana po mga ka-alright, suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo. Kumbaga, hayaan natin siya, kayo mga galit sa ating Pangulo. Hayaan nyo pong matapos ng ating Pangulo ang kanyang termino. Then bumoto kayo kung sino gusto nyo boto nyo sa 2028. Hayaan nyo muna patunayan ng ating mahal na Pangulo ang kanyang sinasabi, ang kanyang pangarap na tayo'y aangat at pare-paro na wala, kumbaga wala na magugutom, wala nang maiiwanan, lahat tayo aangat, di ba? Magtiwala lang ho tayo, suportahan natin ang gobyernong to. Maraming salamat po sa inyong uli. Maraming salamat sa inyo. Please share this video. Salamat po. At nakaka-proud dahil meron tayong napakasipag na Pangulong PBBM. Go lang po, PBBM. Salamat.